commitment, sobrang consistent pagdating po dun sa devotion niya sa Lord, no? At nakita ko rin yung bata na to, no? I think, nag-start pa lang kami ng cell group nila Ate Joy, no? Pero nakita ko rin kung paano nag-grow yung buhay niya, no? So, alam ko, excited na tayo makinig. So, tinatawagan ko po ang ating first preacher for this night or afternoon, no? So, palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Angelica Silva. Please, please. So, please. Isa pong magandang hapon sa bawat isa sa atin. No? Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Angelica Silvestre at pwede niyo po akong tawagin Laika. At yung leader ko po is si Ate Maria Banting, ang munti ko pong tita. At galing po ako sa network ng Team Load. So, isang napakalaking privilege po na makapag-share sa ganitong klaseng gawain na hindi po dapat natin sayangin. Amen? Sige po, no, bago po tayo magsimula, pwede ko po bang i-request na i-off po muna natin yung mga data natin, yung wifi, ganun. Then pumunta po tayo umupo po tayo dun sa lugar kung saan magiging komportable po tayo. Upang sa gayon, no, ay malaya nating matanggap kung ano man yung gustong sabihin ng Lord sa atin ngayong hapon. But before we start, no, manalangin po muna tayo. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. At Lord, naniniwala po ako, Panginoon, na hindi po aksidente, Panginoon, kung bakit po kami nandito, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Lord, naniniwala ako, Panginoon, na bubusugin mo kami ng salita po ninyo, Panginoon. And Lord, hindi po namin sasayangin, Panginoon, na kung ano man po yung mapapakinggan po namin, Panginoon. Nawa, Lord, sa paghahayag ko ng salita mo, Panginoon, ay mag-manifest po, Panginoon, sa buhay ng bawat tagapakinig, Panginoon. Kaya Lord, buksan mo lamang po yung puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay. Bago po yun, no, meron lang po akong itatanong sa inyo, no, at sagutin na lang po ninyo sa mga sarili po ninyo yung sagot. Ito po yung tanong ko. Naranasan niyo na po ba na lumaban sa isang laban na kung saan hindi ka lumaban pero nanalo ka? Amen. Ang word, di ba? In reality, for us to be able to win, we need to fight. Amen. Naniniwala po ba tayo doon? Para makuha natin yung isang bagay, dapat pinaglalaban natin. Pinaglaban niyo na ba? Amen. Halimbawa na lang dito. Sumali ako sa isang boxing. At yung kalaban ko, si Kuya AJ, si JB, sama na natin si Kuya Hona, di ba? And then, kung makikita ninyo, di ba, sa point of view nyo, 3 versus 1. Sino mananalo? Di ba yung 3? Kasi, bukod sa marami sila, ang lalaki nila. Amen? Kasi ako, maliit lang ako eh. Then, ang ginawa nun, bago makipaglaban sa boxing, ang ginawa nila, nagsuot sila ng gloves, nagsapatas sila, di ba, nag-warm up sila. Tapos ang ginawa ko, nag-pray ako. Then pagkatapos ko mag-pray sa isang snap, nanalo ako. Amen? Pwede ba yun? Mananalo ka nang hindi ka lumalaban. Hindi dahil wala talaga nakipaglaban, pero may lumaban para sa'yo. Amen? Kasi anong ginawa? Nanalangin. Amen? Maraming stories sa Bible kung saan makikita natin kung paano nakipaglaban yung mga tao, lalo na yung mga Israelita. Amen? Mababasa natin yung iba't ibang pakikipagdigmaan ng mga tao, lalo na yung mga Israelita. Mababasa natin na iba't ibang pakikipagdigmaan nila kung saan talagang lumaban sila. Amen? Vast armies versus people of God. Lumaban sila mata sa mata. Ubusan ng lakas at lahi. At makikita mo rin kung paano sila ipinanalo ng Lord. Amen? But our main character for this afternoon or for tonight is totally different. Isang hari kung saan makikita mo kung paano siya sinamahan at pinaglaban ng Panginoon. Isang hari na nanalo sa laban kahit hindi lumaban. Let's talk about King Jehoshaphat. Sino po dito pamilyar kay King Jehoshaphat? Para
mas lubos pa po natin makilala si King Jehoshaphat. Basahin natin yung 2 Chronicle 20 verse 1 to 13. No? Maikli lang po to at samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sabi dito, dumating ang panahon na nilusog ng mga Moabita, Amonita, ilang Meyonita, si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na sa isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayon ng lawa. At nasa Hazazon Tamar na tinatawag din En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ng buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem, na nagtipon-tipon sa bagong bulwagan ng templo, na nanalangin siya. O Yahweh, Diyos na aming mga ninuno at buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa, at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupain na ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masasamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot at gutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami, at ililigtas sa panahon ng kagipitan. Amen. Ngayon, sinalakay kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab at sa kabululan ng Edom. Mga lugar na hindi na pinahintulot na pasukin ng mga Israelita nung umalis sila sa Ehipto, kaya't sila'y hindi nawasak. Ngayon ito po ang ginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupain ito na ipinamana niyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin, parusahan niyo sila. Hindi namin kayang labanan ng ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang gagawin, sa inyo lamang kami umaasa. Samantala, lahat ng kalalakihan ng Juda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Zacarias, apo ni Benayas na anak ni Jeiel, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asa. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Amen. Harapin niyo sila bukas sapagkat aawon sila sa Ziz, makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jericho. Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita niyo na ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin niyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo, mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng akbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulos sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipon nila ang mga ito pagkatapos sila ang nagpatayan. Umakyat ang mga taga-Juda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas, lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam na Jehoshaphat at ang kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuwang lahat. Nang ika-4 na araw,
Nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula noon ay tinawag na libis ng Beraka ang lugar na iyon. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Juda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem ay tumuloy sila sa templo kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira at trompeta. Mula noon ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Kung makikita natin, no, 1 versus 3 armies. From that ratio pa lang, 1 versus 3, talagang magbaback out ka. Amen? Kasi sure win na yung tatlo eh. Tapos ikaw mag-isa lang. Habang binabasa ko yung verse na to, nabasa ko na, the battle is not yours, but God's. Kinamand lang sila na just praise God during the marching of the army, and the Lord will take for you. Ngayon po, no, ito po yung title natin. The battle is not yours, but God's. Based on the story, what are the 3 things Jehoshaphat has done to win the battle? Ngayon po, no, pag-uusapan natin yung 3 bagay na ginawa ni Jehoshaphat kung bakit siya nanalo sa labanan. Una, he prayed to the Lord. Basahin po muna ulit natin yung 2 Chronicles 20, verse 5 to 9. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo, nanalangin siya. O Yahweh, Diyos na aming mga ninuno at ng buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan ng Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kaya sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot at tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo, sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami, at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Kung makikita natin, no, yung ginawa ni King Jehoshaphat, nung nalaman niyang sasalakayin siya ng 3 armies, hindi siya nag-atobilig, di ba? Nanalangin siya kaagad. Kasi kung tayo, pag nalaman natin may sasagupain tayong labanan, di ba? Maghahanda tayo eh. Susuotin natin yung pinaka-the best na armor, di ba? Di ba? Yung helmet of salvation, di ba? Yung full armor of God, amen. Then, kailangan natin ng mga maghanda para sa pakikipaglaban natin ay sure win tayo, no? Amen. Pero ang ginawa ni Jehoshaphat, humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Amen. Inutos niya sa mga nasasakupan niya na mag-ayuno tayo. At humingi sila ng tulong kay Yahweh. So dapat naging heart din pala natin yung ganong heart ni Jehoshaphat, no? Na in every time na nagbabattle tayo sa isang bagay, especially sa emotions natin, sa situation, and even sa sarili natin, no? Dapat pala una tayong lalapit sa Lord. Amen. Madami tayong binabattle sa buhay natin. Nandiyan yung financial, sa family, sa school, and even sa work, diba? Pero dapat, ngayon, na alam na natin, dapat alam na natin kung sino yung una natin lalapitan, which is si Lord. Amen. Alam naman natin, no, kung gaano ka-powerful yung panalangin. Amen. Sabi nga, diba, nothing moves in your life without prayer. Amen. So dapat palagi pala tayo dapat na manalangin, no? At palagi tayong manatili na nakakonekta sa Lord. Amen. Meron lang po akong i-share sa inyo na based on my own experience po ng bata ako. Nagkaroon po ng sunog sa Zona 4 nung bata po ako. Then ang kasama ko po noon, ang ginagawa ko po that time is tinutulungan ko po yung lola ko po, si Mama Flor, na magluto ng pansit na puti. And then, nalaman na lang po namin na mayroong sunog dahil ang dami na po nagpapanik, tas nagkukuha na po sila ng mga gamit nila para may maisalba. Then, alam niyo po ang ginawa ng lola ko. Pumasok po siya sa bahay at ang ginawa niya, nanalangin siya.
nagpuri siya sa Lord. To the point na yung luhod niya is sobrang dikit na sa floor, no? Ang lola ko po, pangalan po ng lola ko is Floor. So, floor to floor, di ba? Floor to floor po yung nangyari. Then, pagtapos niya po mag-pray, mga ilang minuto, naapo na po yung sunog. Amen? Makikita po natin doon na kahit ilan man yung manalangin, may powerful ang Lord, di ba? May gagawin ng Panginoon. And then, hindi pa po doon natatapos ang lahat. Kinabukasan, pumunta po ako ng Zona 4 para makipaglaro sa mga kalaro ko. And then, may nakita po akong mga lalaki na nagtatawanan, nagbubulungan. Then, alam ko na ako yung pinagtatawanan nila, tapos pinagbubulungan. And syempre, pag bata ka, aalamin mo ba't kayo tumatawa, di ba? Then, nalaman ko na yung pinagtatawanan pala nila, yung lola ko. Kasi nakita nila, parang sinabi nila, pinagtatawanan nila yung luhod ng lola ko, yung pagpe-pray ng lola ko. And then, sabi nila, imbis na kuhanin niyo yung mga gamit niyo sa bahay, bakit ganun pa yung ginagawa ng lola niya? Parang, inaasar nila yung lola ko ganun. So, syempre, as a bata, papatulan mo yan, di ba? Pero ang gusto ko lang po i-point doon, is kahit ano man po yung pagsubok na darating sa buhay natin, ang una dapat natin gawin ay lumapit sa Panginoon. Amen? Gaya ng ginawa ng lola ko, imbis na, kung titignan natin, oo nga no, bakit hindi siya nagpanik? Bakit hindi niya nalang sinalba yung mga gamit namin? Bakit siya nanalangin? Diba? Kasi alam niya kung saan siya unang lalapit, which is sa Lord. Ganon yung ginawa ni King Jehoshaphat. Nung nalaman niyang sasalakayin siya ng 3 armies, una niyang ginawa, nanalangin siya sa Panginoon. Amen? So makikita natin na iba talaga yung nagagawa ng panalangin. Kasi diyan kumikilos ang Lord. Amen? Hindi pa nga tayo nananalangin, may ginagawa na ang Lord, diba? What more pa kung manalangin tayo? What more pa kung lumapit tayo sa Panginoon? Amen? And then, gusto lang din kasi talaga ng Lord na lumapit tayo sa Kanya. Isik natin yung presence niya. Kaya, stay connected to God, mga kapatid. No? For us to be connected to the Lord, we need to disconnect sa mga bagay na maaaring makapag-distract sa atin at sa mga bagay na makakapagpalayo sa atin sa Diyos. No? Sabi pa dyan, no? Sa panahon ng kagipitan, siya ang malalapitan. Sa panahon ng kawalan, siya ang katiyakan. Amen. Sige ba, pwede po ba natin palakpakan natin? So, unang ginawa ni King Jehoshaphat ay nanalangin. So, pangalawa po, he listened to God's voice through Jahaziel. Basahin po ulit natin yung 2 Chronicle 20, verse 15 to 19. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz. Makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng dibi sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot, di masiraan ng loob. Harapin niyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. So makikita po natin kung paano sila nakinig sa sinabi ng Lord. Amen. Gamit si Jahaziel. Kung ano yung sinabi ng Lord, ayun yung mismong pinakinggan nila Jehoshaphat. Sa buhay natin madaming Jahaziel na talagang makakatulong sa atin. Nandito yung mga churchmates natin, pastors, mentors, and especially yung mga leaders po natin. Sila yung mga taong ginagamit ng Lord to encourage us, to motivate us, and sila yung mga taong nakakatulong sa atin para tayo ay lumago. Amen? Sa pakikinig natin, kailangan din natin maging matalino. Sa mga bagay na mapapakinggan natin, dapat matutunan pa rin natin kung paano timbangin ng isang bagay. Piliin natin magdumikit sa mga taong makakatulong sa atin sa paglago at hindi sa paglayo. Amen. Balikan po natin yung verse 17. Sinabi ng Lord kay Jehoshaphat,
Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo niya sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita niyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. At sabi diyan, kaya hindi kayo dapat matakot, ni masiraan ng loob. Harapin niyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama niyo. Sabi dito, no, hindi pala dapat tayo matakot. Amen? Kung tunay kang nakikinig sa Lord, dapat alam mo yung bagay na to. Diba? Sabi pa nga dyan, no, kasama natin ang Diyos. So, bakit tayo matatakot? Diba? Kung alam naman natin kung gaano kalaki, at kung alam naman natin kung gaano ka-powerful ang Lord sa buhay natin. Amen? Share ko lang po, no, recently, I've been so drained to the point of wanting to give up everything all at once. I've been asking God to help me kasi it's getting heavy. Wala akong ibang nababasa kundi, I am with you. Sabi ko sa Lord, wala na po bang iba? Kasi I know that already. You've been telling that to me for so long. What else pa po? Sabi ko sa Lord. And then it hit me. I'd become so familiar with the truth that God is with me to the point of taking it for granted. I become so focused with what God can offer more than who God is. Amen? Kaya pala in the Bible, when God commands His people for a certain task or warn them about a struggle, laging sinasabi na I am the Lord, your God. I will be with you. And that's the promise. Sometimes we're asking God for answers to our life's question. But instead of giving answers, God shows Himself. Amen? Kumbaga, sa sobrang na tayo napapamilyar sa word ng Lord, ay yung napaka-importante na God is with us ay natitake it for granted. Kaya pala kapag hindi tayo nangingi ng word sa Lord, yung sarili niya yung pinapresenta niya. Amen? Kaya dapat na mga kapatid, matutunan natin na makinig, gaya ng ginawa ni King Jehoshaphat. Nag-stand siya, nagpatuloy siya, at nagtagumpay siya. Dahil nakinig siya. Amen. Pwede po ba natin palakpakan yung Lord? So kanina, no, yung mga bagay na ginawa ni King Jehoshaphat, kung bakit siya nanalo. Nag-pray siya, nakinig siya, and third and last. Yes. Sabi dito, he followed the Lord's instruction. Sabi dito sa 2 Chronicle 20, verse 20 to 21. Kinabukasan, maaga sila lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo, mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang tayo umahangin, purihin si Yahweh. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So makikita po natin, no, kung paano nila sinunod yung instructions ng Lord. At makikita natin, no, yung naka-open and close parenthesis dyan na instruction. So yung word na instruct po dyan, yan po yung Lord. Kasi po, yung Lord yung nagbibigay sa atin ng instruction. And then yung word na action po dyan, tayo po yun. Kasi tayo po yung sumusunod sa instruction ng Lord. Amen. Kaya po instruction. So, ayun. Sumunod sila Jehoshaphat in a way na pinakinggan at sinunod nila yung sinabi, kung ano mismo yung sinabi ng Lord sa kanila na gagawin nila. Na manatili, maniwala, at magtiwala. Amen. Sabi po din sa verse 20, no? Magtiwala kayo at magiging matatag kayo. Maniwala kayo at magtatagumpay kayo. No? Sa pagsunod nila, may kalakip na katagumpayan. Kahit tayo, pag sumunod tayo sa Lord, no, asahan natin na yung blessing na susunod. Amen. Yung katagumpayan susunod. Amen. Basta lagi lamang tayong susunod sa Lord. Kaya po, no, napakalaking bahagi ng pagsunod natin sa Diyos. At sa pagsunod natin sa Diyos, nakapaloob dito palagi yung pagtitiwala natin sa Kanya. Gaya na lamang yung ginawa ni Jehoshaphat, di ba? Nanalangin siya, nakinig siya, sumunod siya, kasi nagtiwala siya at nagtitiwala siya. Amen. Sabi pa nga dyan, trust God completely. Nagtitiwala pa po ba tayo sa Diyos? Nawa, no, matutunan natin na i-evaluate yung sarili natin na
Lord, nagtitiwala pa po ba ako sa'yo? Nagtitiwala pa ba tayo sa'yo? Ha? Baka kasi mamaya, nakadepende na lang tayo sa mga sarili natin. No? Sabi nga sa Isaiah 41 verse 10, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God." Sa verse na to na may papakita na dapat tayo magtiwala sa Lord sapagkat siya'y isa sa atin. Never ka niyang iiwan at never ka niyang pababayaan. Amen. Sige po, no? Bago po tayo patuloy na magtapos, no? Meron lang po akong isi-share na kwento sa inyo. Alam ko po na yung iba dito familiar na sa kwento na to. And yung kwento na to, may isang bata po na nagbabasa ng book sa loob ng eroplano. And then, lumipas ang ilang oras, nagkaroon po ng anunsyo na parang maaaring magkaroon ng mag-crash yung eroplano dahil nga sa storm. And then, syempre nang narinig ng mga pasahero yun, ang ginawa nila, nagpanik sila. Natakot sila, nangamba sila. Kasi tayo, di ba, kung sa atin mangyayari yun, sasabihin na magka-crash yung eroplano sinasakyan natin, pangungunahan tayo ng takot, amen? Kasi kapag once na nag-crash yung eroplano na yun, maaaring mamatay lahat ng nasa loob ng eroplano. Amen? Pero alam po ninyo, may isang babae na nilapitan yung bata. Sabi ng babae, "Bata, bakit ganun? Kanina pa kami dito aligaga. Kanina pa kami dito natatakot. Kanina pa kami dito nangangamba. Pero bakit ikaw nagbabasa ka lang ng libro? Bakit parang chill-chill ka lang?" Pero alam po ninyo, ang sinagot po ng bata sa kanya, "Tatay ko po kasi yung piloto." Makikita po natin kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, kung gaano kalaki yung pagtitiwala ng bata na yun sa tatay niya. So dapat ganun din pala tayo, no? Kung alam naman natin na yung Lord yung nagdadrive ng buhay natin, bakit tayo matatakot? Amen? Kahit pa gaano kalakas yung bagyo na sasagupa sa atin, kahit pa gaano kataas yung alon, di ba, na mapupunta sa buhay natin, hindi dapat tayo matakot. Hindi dapat tayo mangamba. Kasi nga, ang Lord, yung tatay natin sa taas, yung nagdadrive ng buhay natin. So dapat natin na, "Lord, ikaw po yung mag-drive ng buhay ko. Ikaw po yung magmaneho ng bangkang sinasakyan ko, ng eroplanong sinasakyan ko." Kasi alam naman natin na hindi tayo itadaan or ipupunta ng Lord sa bagay kung saan masasaktan tayo, mapapahamak tayo, mawawalan tayo. Di ba, ipaparanas pa rin sa atin ng Lord yung katagumpayan. Amen? Sige po, no? Pwede ko po bang yung bawat isa nito? Tayo lang po din. And meron lang po akong isi-share sa inyo na last month, meron pong isang miyembro ng family ko po na nakaalitan ko po. Hindi niya po ako pinansin for almost 2 weeks. And syempre, as manlilingkod ng Lord, ayokong hayaan na magpatuloy yung bagay na yun. So, nung time na binabatan ko yung bagay na yun, dumagdag yung mga schoolworks ko sa school, sobrang drain na drain, tapos yung emotion ko, to the point na lumapit ako sa Lord. Sabi ko sa Lord, "Lord, ano pong gagawin ko? Kanino po ako lalapit? Kanino po ako sasandal?" Kasi yung tao na yun, close ko po yun eh. Ayun po yung nasasabihan ko. Then, alam po ninyo, nung nangingi ako ng word sa Lord, nung time na yun, nag-scroll ako sa FB. Tapos nakita ko po yung verse na to, yung 2 Chronicles 20 verse 15. Ang sabi po dyan, "This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this past army. For the battle is not yours, but God's." Nakarelate ako in a way na sometimes when you're battling with your emotions, with situation, and you're battling with yourself, sometimes you feel like 1 versus 3. Diba? Pero the Lord is saying us today na the battle is not yours, but God. 2 Chronicles 20 verse 15, na you're not alone
go with you. God goes with you. I know, no? Marami tayong binabata ngayon. Pwede yung emotions nga natin, binabata natin yan sa family natin, sa friends natin, sa school, sa work. Ang daming bagay na pwede natin ibata ngayon na. Pero alam niyo, ang gustong sabihin sa atin ng Lord na anak, hindi ka nag-iisa sa laban. Sapagkat ako ang lalaban para sa iyo. Ako ang magpapanalo para sa iyo. Amen. Sige po, bago po tayo manalangin, awitin muna po natin ang awitin natin.
binabattle natin ngayon. Maybe yung sinasabi ko kanina na nagbabattle tayo sa emotions natin, na nagbabattle tayo sa situation na napangyayari sa buhay natin. Maybe some of us na nagbabattle sa family nila, sa friends nila. Pero, alam nyo, may gustong sabihin ng Lord sa inyo. And the battle is not yours, but God. You're not alone in this battle because God goes with you. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon. Panginoon, tunay kang dakila, tunay kang tapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na talagang magmamalipas, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa pagbubusog mo, Panginoon, ng salita mo, Panginoon, Lord God. And Lord, naniniwala ako, Panginoon, na mas lalo mo kaming bubusugin, Panginoon, sa mga mapapakinggan pa po namin mga salita mo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, yung bawat isa na nandito, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon, para sa inyong panambahan, Panginoon. Lord God, turuan mo sila, Panginoon, na lumapit sa iyo, Panginoon. Turuan mo sila na makinig sa iyo. Turuan mo sila na sumunod sa iyo. At turuan mo sila, Panginoon, na magkaroon ng malalim na pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. Hindi po namin hayaang masayang, Panginoon, yung mga napakinggan po namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po namin itinataas ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise, yan. So thank you, Pastora Laika. It's just really good, no, na God is raising up a new generation of army, no. Just really good na ang Lord